Umakyat sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho sa isang landfall sa Cebu City. 26 ang nawawala pa rin. Naglabas na ang DNR ng cease and desist order para o laban sa operator ng pasilidad. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ala! Patay sila! Aktual na kuha ito ng pagguho ng bundok ng mga basura na tumabon sa ilang tauhan sa pribadong landfill facility sa Binaliw, Cebu City noong Huwebes, January 8. Umakyat na sa 10 ang nasawi. Kabilang ang 25 anyos na supervisor ng landfill facility na si James Carl Andrino. Ilang oras matapos ang pagguho, nakausap pa raw siya ng kanyang ama habang nakaipit sa bumagsak na beam. Buhi pa, naistorya pa na ako si James. Ang iyahang word, sir, ma, aw pa, palihog lang kong ingon ni Ivy o ni mama, okay, ragib ko pa. Niingon ko nga, niya dong, kumusta? Kaya ra, siya kayanon ko ni pa. Pero hindi na ito kinaya ni James Carl. Kasamang natabunan ang pangarap niyang makapagtrabaho sa United Kingdom. Sakit yun, sir. Nawala siya dayon. Amo Purag dili pa yun ingon nga madawat yun dayon na mo ba? Ang HR personnel naman ng pasilidad na si Rowena Ranido, buhay pa raw nang matagpuan ng mga rescuer. Nakabitan pa siya ng oxygen pero hindi raw siya agad makuha sa pagguho. Action, kamang, among, ano sa, ewa may papamay rescuer. May rescuer, so muna ni mga gamot. Okay. Mo to, sa action, kamang, pagtana man, bunlot mis polis. Mga duha, utulot ka polis, bunlot min duha. Sir, ayaw dia sir, kay nare-rescuer maabot. Mo to akong ginong polis nga, ayaw ko labti sir, kaya ang usawan na diyan, tabundan. Mo, sa kibaw lagi mi sir, waka kibaw sa akong gibati. Nasawi rin si Rowena habang hinahanap pa ang kapatid niyang si Lloyd Ople na nagtatrabaho rin sa lugar. Sa kabuuan, 26 pa ang hinahanap at pinaniniwala ang nasa loob ng gumuhong pasilidad. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, maingat ang ginagawa ng mga rescuer para makuha ang mga natabunan ng pagguho. May signs of life pa rin daw kaya search and rescue operation pa rin ang ginagawa ng mga otoridad. That 72 hours have lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Sa isang pahayag, nagpahayag ng pakikiramay ang DENR Central Visayas sa mga napiktuhan ng trahedya. Iniimbestigahan na raw nila ang insidente para matukoy ang sanhi nito at ang mga dapat mapanagot. Naglabas na rin sila ng cease and desist order laban sa operator ng landfill na Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Kasama sa kanilang tinitingnan ay kung compliant sa environmental laws ang pasilidad. Wala pang bagong pahayag ang operator ng landfill pero sa naunang pahayag, sinabi nitong nakikipag-ugnayan sila sa gobyerno para tulungan ang mga apektado. Sinuspindi na rin nila ang kanilang operasyon. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Kasunod ng trahedya sa Cebu, naghain ng resolusyon sa Senado si Senadora Amy Marcos para imbisigahan kung sumusunod sa batas ang mga sanitary landfill sa bansa. Naghain din ng resolusyon ang Kabataan Party List para imbisigahan sa Kamara ang insidente sa Cebu. Kailangan din daw maipasa ang Magna Carta for Waste Workers para mabigyan sila ng proteksyon. Ang pagguho ng mga basura sa Cebu hindi unang beses na nangyari sa bansa. Ang mga ganitong trahedya ang iniiwasan ng ilabas ng National Solid Waste Management Commission ang guidebook ng Solid Waste Disposal Design, Operation and Management. Nakasaad dito ang pagbabawas ng labis na pagtatambak para maiwasan ang pagdulas o pagguho ng basura para sa kapakanan ng mga manggagawa ng landfill. Sa pagpili pa lang ng gagawing landfill, dapat iwasan ang mga lugar na madalas tamaan ng sakuna gaya ng baha o landslide.
Nagkasaad din sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat isaalang-alang ang kalagayan ng mga residente ng komunidad sa pagpili ng lugar ng landfill at may sapat na lawak para mapaglagyan ng basura sa loob ng 5 taon. Sa pagpapatakbo naman, dapat may tala ng bigat o dami ng basurang tinatanggap ng isang landfill na aprobado ng Department of Environment and Natural Resources. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.